So, welcome back to my channel. This is Logong Lagalag. Walang intro tayo. Alam niyo na kung anong gagawin natin. Siyempre, magre-reaction video tayo ng nakakatakot na videos na magaling naman kay Goosebump Top 5. So, wala nang intro. Ngayon na. Go! Dulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Office Horror. Itong Mayo ngayong taon, nagtatrabaho si C bilang office worker kasama ang isa pang employee ng kumpanya. Medyo bata pa ang gabi noon dahil mag-aalas 7. Kumpanya. Sawang-sawa na ako sa kumpanya. Pa lang nung oras na yon. Habang abala siya sa kanyang tungkulin ay Next naman. Pagka may mga nasa kumpanya ka, may mga ganyan kang ka-office mate, ano kaya mararamdaman mo? tumayo muna ang kasamahan niya at nagpunta sa kabilang desk para tignan ang report. Nang tignan din ni C ang report, ito ang nangyari. Tagal Ang liit ng opisina nila. Parang isang bahay lang, isang kwarto lang, tapos tatlo yung kasya. Parang ang sikip-sikip para sa mga empleyado. Putek na yan. Gumalaw. Nagulat na lang ang dalawa nang Takbo sila bigla na lang gumalaw ang upuang gamit ng kanyang katrabaho. Gumalaw talaga, no? Makikita mong bahagya pa nga nitong naiangat ang lamesa dahil sa lakas ng paggalaw nito. Napatingin na lang sila sa silya matapos nun ay napatakbo na sila palabas ng Ang opisina. lakas nung Bukod pagkakaano nga niya. doon ay may napansin din ng ibang viewers. Bukod sa paggalaw ng silya ay makikita mo ding nawala ang window na gamit ng kasamahan niya sa monitor nito. Kung gumalaw man ang upuan at nagalaw ang mouse at cursor sa screen, hindi naman dapat basta-basta magka-close ang window nito. Not unless may nag-click sa mouse na gamit ng katrabaho niya. Matapos nga nang nangyari sa kanila, nakalipas lang ang 7 minuto. Hindi, totoo yan. Kasi ako dati, meron akong na-experience noon. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Ginabi na kami noon, that time. Siguro 3 na lang kami sa opisina noon. Then, after, siguro mga alas 10, alas 9, talagang nag-overtime kasi kami noon. Talagang may nagpaparamdam daw doon. Talagang naramdaman namin na may kumakatok doon sa lamesa. Cubicle yon, tapos part ng accounting office o accounting cubicle. Kumakatok talaga sa opisina. And during that time, dadaanan pa namin yung exit. Ibig sabihin, dun sa part na yon, yung sa nagpaparamdam doon, nandun yung exit ng palabas ng opisina. So, yun. Dali-dali kami nag-iimis ng gamit. Tapos, tatakbo kami papalabas. Yun ang nangyari doon. Grabe. Ay muling bumalik sa C sa office nila para isara ang mga importanteng ginawa nila. Nagmamadali na siyang umuwi at makikita mong dala na niya ang mga gamit niya. Maririnig mo nang nanghihingi pa ng pasensya Nice si C one. kung anong naistorbo nila. May pasensya ka na o nagalit ka namin? Parang meron silang namatay na empleyado. Tama ba ako? Parang may namatay silang empleyado na nagpaparamdam. Kasi sabi nung babae, pasensya ka na kung na-istorbo ka namin o nagalit ka sa amin. Parang ganon.
Dahil sa naranasan niya ay nagkagulutan pa nga ang magkasama. So, ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit gumalaw ang upuan? Tingin ko dyan, feeling ko parang na-stuck yung yung pinaka armrest doon sa table, parang pumatong, and then biglang nag-slide yung armrest doon sa table. Kaya gumalaw din yung lamesa. Alam mo yung parang umislide siya, parang dumulas lang, parang gano'n ang nangyari dyan. Ewan ko lang din At nag-close ang window sa monitor. May multo nga ba sa office nila? O maaaring may mas logical na explanation sa nangyari? In the yard. Si SMB Bozel, isang gamer at content SMB creator ay Bozel. nagsimulang i-post sa social media ang highlight reels sa laro niya. Makikita mo sa account niya na ang karaniwang content niya ay may kinalaman sa workout, fishing at gaming. Pero nito lang June 6, ito lang ang natatanging post niya na may kinalaman sa paranormal. Tignan ang nakunan ng kanyang CCTV. tingin niya. Ito. Itong part na to. Nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang puting bagay na bigla na lang lumabas sa likod ng dalawang kotse. Makikita mo ang parang usok na nabuo na parang katawan ng tao. Ito ay palundag-lundag lang at paikot-ikot sa backyard niya. Parang nga daw itong kaluluwa ng bata na naglalaro ng hopscotch. May pagka-transparent ito at kakaiba din ang kilos nito. Hindi mo din masasabi na insekto to dahil may mga nagliliparan ding mga insekto sa harapan ng camera. At iba ang rehistro ng mga ito sa camera. Patulon-tulon. Nang Patulon-talon ma-activate siya. ang night vision ng camera ay makikita mong andun pa din ang figura. Makikita mo pa din ang paggalaw nito hanggang sa unti-unti na itong maglaho. Walang ibinigay na konteksto si Bozel sa nakunan niya pero ito nga daw ay nagdala ng kaba sa kanya. Multo nga ba ang na-capture ng CCTV niya? Kaluluwa ba to ng batang naglalaro? Ikaw na ang bahalang magpasya. So para sa akin, yung kanyang nakita dun sa camera o nakuhanan ng camera ay parang reflection lang siya ng light. No? Reflection siya ng light para nanggagaling dun sa camera. Kasi minsan, di ba, pagka ang camera, meron siyang parang kumikinang. Makikita niyo pa, just in case, kung marunong kayo sa camera, meron kayong makikitang parang may gumagalaw or something. Pag natamaan ng light, ganun siya. Pag natamaan ng light, parang meron siyang parang shadow or something na maliwanag. So parang feeling ko ganyan yung nangyayari doon sa light. Kaya akala natin is parang multo siya. Makikita nyo dito parang merong may kumikinang na ilaw doon sa poste. Parang doon nanggagaling yon, and then natatamaan yung lente nung CCTV. So parang ganun nangyari dyan. Years apart. Ang bahay na to sa bansang Mexico ay puno nga ng mga multo at mga bagay na hindi nila maipaliwanag.
Naniniwala ang mga lokal na haunted ang bahay at marami na nga daw sa umupa sa bahay na to ngunit mabilis ding nababakante dahil sa mga kababalaghang nangyayari dito. Isang gabi, napadaan ang dalawang magkaibigan sa bahay nang makita nila to. Wala niya dalgan ko. Lo, grabe kuto. Ang sabi? Lo, daming kuto. Bolo pa. Sa loob ng bahay, makikita mo ang pabalik-balik na paggalaw ng anino. Hindi nga normal ang bilis nito para sa normal na tao. Normal occurrence na nga daw to at lagi na nga lang daw nakikita ang anino na yun sa bahay tuwing gabi. Coincidentally, isa ding lalaki ang napadaan sa bahay na yun at napansin din ito ang napansin ng mga babae sa unang video. Ang pinagkaiba lang, ibang taon ang pagitan ng dalawang video. Ay, ayan ako. Mira. Pasok, Mira? Ha? Mira. Ibig sabihin, dalawang video, magkaiba yung kanyang years. So, yung isang ano is matagal na, parang 2 years ago, year ago. Ganon din yung napansin nila na merong shadow na dumadaan doon sa bintana. So, yung dalawang babae, ganon din yung napansin nila. Ewan ko lang din baka naman nagkataon lang talaga. Mira. Ay, si Paraw, mira. Ay, ita Paraw, eh. Mira, Angel. Angel. Ito paraw, ay, mira. Angel, mira, ita Paraw, ay, mira. Luwe. Mira, si Negro kita, eh. Ay, si Paraw, mira. Fíjate, se lo mueve, mira. Ay, ita Paraw, mira. Mira, si Negro kita. Dilaw ya Yankee. Ay, ita Paraw, eh. Ay, quedó Paraw, mira. Ay, se lo mueve, mira. Hasta ka naman, hasta ka naman. Mira, Negro kita, eh. Ay, Yun, no? yes, eh. Yun, no? Ha? Así el techo? Ito naman tumigil siya. Yun, no, wala. Tulad nga sa naunang video, makikita mo din ang shadow figure moving back and forth. Pero unlike sa nauna, nang mapansin ng anino ang lalaking nagre-record, nagdahan-dahan din ito ng kilos at parang tinignan din sila nito. Parang aware nga ito sa ginagawa ng lalaking nagve-video. Ngunit Grabe ilang naman sandali yun. lamang matapos itong Galing huminto sa makiramdam. paggalaw, bumalik ito sa dati nitong ginagawa. Kapansin-pansin din ang bilis ng kilos nito. From standing upright, bigla na lang itong pumunta sa kaliwa ng bintana. So, Grabe, no? Nakakatakot naman masasabi mo nga bang haunted ang bahay na to? Ito ba ay residual energy dahil sa paulit-ulit na ginagawa nito kahit ilang taon na ang nakalipas? Nasa iyo ang pagpapasya. Meron naman sigurong Museum tira dyan. Ghost. Ang susunod na video ay nanggaling sa channel ni Nitro Saijo. Ang video ay uploaded 20 taon na ang nakalipas. At kahit nga may katagalan na ang account na to, ay eto Tagal nga na, lang no? ang nag-iisang video sa account 30 niya. subscriber lang, isang video Ito lang ay to. kuha ng static cam sa Valentine Museum sa New York. Habang iniimbestigahan ng ghost hunters ang museo, panoorin ang rumehistro sa camera. So ito, meron dito naglalakad sa part na to. Ayan, no? Yan, sa part namin naglalakad siya. Pero hindi niya nakita kung ano Sa yung... gitna ng screen, nandun. makikita mo ang Pero isa saan sa ba to? mga ghost hunters. Hindi niya alam habang Simbahan ba? Simbahan ba to? Simbahan? O may nakita akong krus, oh.
Abandon na simbahan Review ba? niya ang footage sa hawak niyang camera. Doon na pala lalabas ang hinahanap niya. Sa gawing kanan niya, makikita mong bigla na lang lumabas ang isang figura na hugis tao. Kahit hindi pa man ganun kaganda ang quality ng kuha ng camera noon, ay mapapansin mo pa din ang paggalaw nito. Ang imahe ay dahan-dahang naglakad papalapit sa kanya bago ito mawala sa frame ng video. Kapansin-pansin din ang ibang kilos nito. Sa enhanced video, parang ang nagsha-shuffle ito habang naglalakad, swaying its body side to side. Bukod doon, ay makikita mo din na halos mag-blend in na ito sa dilim ng paligid. Eto ba ang impamosong multo ng Valentine Museum? Kung totoo nga ang footage na to, Grabe. isa din to sa compelling evidence about paranormal. The Coach. Naging mainit na balita at usap-usapan ngayon sa social media ang malagim na sinapit ng dalawang athlete mula sa isang prestihiyosong paaralan dito sa Pilipinas. Oh, ito yung tawag dito, yung balita last time na nalunod yung dalawang player ng Ateneo de Manila University ng Ateneo nga. So, meron pa ring nakuha si Goosebump top 5 na video na may multo daw. I don't know. Kung saan ang team building lang sana nila na ginanap sa Dipakulaw, Aurora ay nauwi sa isang matinding trahedya kung saan dalawang buhay ang nasawi dahil sa insidente. Dahil dito, maraming katanungan ang mga tao na Grabe no. Ang nais dami. nilang masagot. At makalipas ang 3 araw matapos ng nangyaring sakuna, dito na nagpa-interview ang coach nila. However, sa interview na to, may kababalaghan din palang magaganap. I think responsible of me and correct of me to comply with So nagpa-interview na pala to siya. Nagpa-interview na pala tong si Tal Baldwin. Ateneo's direction. Kung walang And, napanood. Oh. Kita niyo 'yon? of course, there was, a lot of people that wondered why. Habang ini-interview ng reporter ang nasabing coach, marami ang nakapuna sa kakaibang pangyayari. Habang sinasagot niya ang mga katanungan ng mga reporters, Merong anino na nandito. sa likod niya, makikita mo ang pagdaan ng anino sa refleksyon ng pinto o ng salamin. Ah. Naglakad ito mula kaliwa pa kanan. Kung titignan nga ay para itong babae na nakasuot ng scrub suit. Although sa tingin ko ito ay tao lang na nagdaan sa likod ng pintuan, marami ang naniniwala na ito daw ay kaluluwa ng isa sa mga nasawing players sa nangyaring trahedya. Kung ganun nga ang kaso, ang ibig sabihin ba ay minumulto na din siya ng mga taong dating tinatrain niya? Eto ba ay kaluluwang sinundan siya at nang Parang ang hirap i-explain yun hihingi ng kasi sagot sa mga katanungan? wala siyang kung bakit anino eh. humantong sa ganitong trahedya ang sinapit nila. Ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Wait lang ha, tinan mo ha. Hop. Transparent yung pinaka-anino. At the same time, hindi dapat ganyan yung anino ng tao. Kasi dapat ano siya sa mga object dapat. Sumasabay siya sa object. Multo? Pero ito parang parang buong buo. O tao? Sana'y mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga kawawang bata na sinusundan lang ang pangarap nila para sa pamilya nila. At sana'y mapanagot ang dapat mapanagot sa
Kakaawa din tong dalawang estudyante. Biro mo para makapag-aral lang sila sa ganyan. Lumuwas pa ng, at the same time, makaahon sila sa hirap. Ganun na nangyari. I think aksidente lang to. Walang may gusto Yari, nito. ganun pa man, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. We left for a moment and start to cry. We were crazy. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. So, ayun, parang ang dilim. Hindi. So, yun, tapos na si Goosebump. Top 5. Medyo sa huli ay parang parang medyo emotional kasi nga yung dalawang batang nalunod, sayang kasi. Sayang talaga kasi bata pa sila, magaling na mga basketball player. Nakita ko rin siya sa palaro pambansa na magaling talaga. Parang alam mo yung Mark Pingris na Arwin Santos na may tira sa labas. Ganun siyang kagaling. Tapos matangkad pa, almost 6'6 or 6'4, 6'6. Pwede sa wingman. Pwedeng wingman talaga siya. So, sayang. Sayang yung batang yun. Yun. So, yun lang, So, kita-kita ulit tayo next reaction video. Bye!